May video dito na makikita ng mga kababayan nating OFW sa Riyadh, Saudi Arabia humihingi ng tulong sa ating gobyerno dahil hirap daw ang naranasan nila sa kanilang agency sa Saudi na binanggit nila na sa NAD Agency at sa Pilipinas naman ay Princess Joy Agency na halos hindi nga daw sila pakainin ng maayos. Nandito po kami ngayon sa Riyadh. Ang agency po namin is sa NAD Agency. Sa Pilipinas po is Princess Joy po yung ibang kasamahan namin. Tapos yung iba po is ako po Simso. Meron po ibang Simso dito. Humihingi po kami ng tulong na mapadali po yung pag-uwi namin. Kasi meron po dito magdadalawang buwan na high blood po siya. Binalik po siya ng amo niya. Tapos ako po gusto ko na umuwi kasi sabi nila ako daw yung bibili ng ticket ko. Tapos mag-stay daw ako ng 3 months. So ngayon marami po akong kasamahan dito. Siya po meron din po siyang gusto na po na rin nilang umuwi. So in-hold po kami dito. Pinapatrabaho po kami sa office. Wala pong bayad yun. Tapos yung pagkain po namin is kulang. So tinitipid po. Nakalak po yung pinto namin. Tapos minsan po pinapagalitan kami kung gusto namin. Pag pumapunta po kami sa office, nagsasaglit po kami sa tindahan. Kung may pera po kami dito, may mga baguhan po kami magkasama. May pera po sila. Nagsishare po kami kasi kulang po talaga yung pera na binibigay ng makasama ko, tapos sila po, kulang po yung pagkain na binibigay. Tapos binabudget po namin yung pagkain namin. Si ate po, may ano po siya, high blood po siya. Magta 2 months na po siya dito. Tapos meron naman, yung iba po, sila na rin po bumili ng ticket nila. Pera po nila yung ginamit. Pero hanggang ngayon po, nandito pa rin po sila. So ayun po, si ate po, ito, minsan po nahihimatay po siya kasi nga may karamdaman po si ate. Ako po, nag-refuse to work po ako sa amo ko kasi nag-request po ako na ipa-check up pero ayaw po ko ipa-check up ng amo ko. Kaya ang ginawa ko po, nagsumbong ako sa agency. Pero imbes na po pakinggan ako ng agency, minura-mura po ako ng staff na Pinay dito. Binalik po nila ako dito kung hindi po ako lumapit sa hindi po lumapit yung pamilya ko sa Pulo, hindi po ako mahati dito. Kaso nga lang po, pagdating ko po dito, tinadtad po nila ako ng mura. May sakit po ako, lagi po akong sumisikip yung dibdib ko. Hinihimatay pa ako minsan, nahihilo. Pero ito po, nagpapalo up ako kung kailan kung nakausap na nila yung amo ko about sa passport ko tsaka sa remaining na sahod ko, pero ayaw po nila, sasabihin lang po nila sa amin is ipapalo up lang daw po nila yung amo ko, pero hanggang ngayon po wala pa pong balita. Ako naman po, nakakatatlong employer na po ako. Yung una kong amo, ibinalikaw ko nang di ko alam yung dahilan. Tapos naibenta po nila ako. Sa naibenta po nila ako ulit. Hanggang ibebenta na naman po nila ako. Gusto ko na pong umuwi at may nararamdaman na rin po ako sa katawan ko. Sana po matulungan niyo po kami dito. Princess Joy po yung agency ko sa Pinas. Sana agency naman po dito sa Saudi. Ako naman po si Elisa de la Bella Merlin. Nag-refuse po ako sa amo ko kasi po nakakaramdam na po ako ng pamamanhid ng aking buong katawan. Gusto ko na pong umuwi. Ako po si Shirley Red. Nakuha ko sa nagpabalik sa agency kasi po 3 days po ako hindi pinakain na kasi sa kadahilan po pag-lock lang po ng kwarto. Gusto ko na rin po makauwi. Ako naman po si Enerio Risa. Binibinta po ako ng aking employer sa ibang agency. Tapos bumalik ako sa agency ko din. Ang sabi po ng agency ko, employer ko daw po ang bumili ng ticket pero akin po yung ticket na binibili. So ngayon po, paki-share at paki-like po itong video na to na sana mapadali po yung pag-uwi namin. Ayan po, yeah. Sana po magtulungan niyo po kaming in-hold po kami dito. Ayaw po kami pauwiin. Wala po ditong cellphone. Ito po pa yung cellphone na gamit po namin ngayon is palusot lang po ng isang kasama namin. Yes. Dumiskarte lang siya kung paano mailusot yung cellphone na to para lang may magamit. Kung hindi ako nagkakamali, 4 or 5 buwan pa lang ang nakakalipas, etong agency rin ito ang inireklamo ng mga OFW sa Riyadh, Saudi Arabia din sa parehong issue. Ano po yung on process? On process pero walang nangyayari?
Tignan niyo kalagayan namin dito. Hindi na makakain. Puyat. Dahil ang daming lamok. Ni walang electric fan, ni walang aircon. Ang daming langaw. Agency po namin sa Pilipinas ay Princess Joy at ang agency naman po namin dito sa Saudi Arabia ay Salad Recruitment Agency. Sa makakanood po ng video namin, please po, i-mention niyo po si Rapitol po at ang polo dito po sa Saudi Arabia para po matulungan po kami. Po, Sir Happy Tolfo Polo. Please po, pakitulungan niyo naman po kami. Kami po yung mga OFW na repat. Gusto po namin umuwi pero yung agency po namin, pinipilit po kami magtrabaho. Kahit po ayaw na talaga po namin. Gusto lang po namin makauwi na. Tapos po gusto po niya bumili kami ng ticket kahit po yung iba po sa amin may mga sakit. Pinipilit din po nila kami magtrabaho pero ayaw na po talaga namin. Mayroon po kami kasama sa baba na may sakit po sa baga. Pinipilit din po nilang magtrabaho. Please po, pakitulungan niyo po kami. Hanggang third floor po ito. Ako po si Moira Jamil. Dito po kami sa Saudi Arabia bilang po domestic worker. Senate agency po. Sana po matulungan nyo kami. Gusto na namin umuwi. Ang pagbibideo po kami, nakalusot lang po sa aming cellphone, pero nahuli na po yung isa. So, hindi po namin alam kung anong punishment ang may bibigay nila sa amin ngayon. Magsalita na kayo para matulungan tayo. Sige na para maset ko. Sana po matulungan nyo kami po. Mahirap po dito. matulungan niyo po kami sa capital ko. Gusto lang namin umuwi. Sana maimbestigahan ito agad ng ating gobyerno at masagip ang mga kababayan natin. And for sure, nakaabot na sa DMW at OWA ang issue na ito or ang video ng mga kababayan natin dahil nga viral ito sa social media. Akala ko ba merong one-hit policy ang DMW na kapag nagkaroon ng issue ang isang agency ay automatic na ipapasara agad. Pero para fair naman sa agency ay kailangan din ng investigasyon dito dahil minsan may mga OFW din na gumagawa lang ng kwento. Pero sa sitwasyon ng mga kababayan natin ay siguro naman ay nagsasabi sila ng totoo.